Dito sa video na ito ni Representative Jinky Luistro, yun talaga yung opinion ng isang matalinong Pilipino. Pag ikaw matalino ka, ito opinion mo eh. Pero kapag ang opinion mo ay taliwas dito sa sasabihin ni Jinky Luistro, medyo may problema ka dito. This is not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel. No, you cannot question anymore something which you admitted already. No. Yan. Yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution. For us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, D-stab, and contracting an assassin. So, parang natulungan po yung prosecution by the way. To our opinion, yes. Natulungan pa ang mga prosecutor na mapatunayan na meron talagang ginawang krimen si Sara Duterte sa pagbabanta kay PBBM, kay First Lady, at kay dating Speaker Martin Romualdez. Napatunayan pa po dahil nga po dito sa hindi maingat na pagtatanong nitong si Attorney Narbasa. Shoutout Ate Macha Mochi, Kuya Henry, hello po. Doon pa kasi sila pumunta sa ganoong estratehiya na gusto nilang i-justify na kaya sinabi ni Sara yan, kaya nagbanta si Sara dyan kasi merong mga tawag dito, threat kay Sara Duterte at kay Zulaika Lopez. Gusto nilang patotohanan na hindi, ang may kasalanan nito House of Representatives. Kaya nagbanta si Sara kasi pinagbabantaan din nila si Zulaika at etong si Sara Duterte. Which is, hindi po yun po pwede at hindi po yun na tama. Dahil nga po, saan ka ba naman nakakita na merong ang sinasabing threat sa'yo, dapat patunayan mo yung threat na yan. Diba? Patunayan mo na ikaw ay tinetreten nitong House of Representatives. Wala namang masamang ginagawa sa kanila yung House of Representatives. At ang ginagawa nila ay lahat mga legal naman. Napakaraming nakulong sa House of Representatives na kapag nandoon sa kulungan na yon ay eventually nililipat sa National Women's Correctional. Pero ayaw ni Sara Duterte na malipat si Zulaika Lopez doon. Kaya nga po nagwala si Sara, nagmaoy at kung ano-ano na po ang mga pinagsasabi dito sa ating Pangulo at kay First Lady at kay House Speaker. So, hindi naman wala namang talagang katibayan na mayroong threat sa kanila kasi unang-una, paano magkaka-threat ang isang Duterte? Kinakatakutan nga yan, di ba? Di ba ang dami nga mga Pilipinong takot dyan? Kahit nga mga general noon, takot kay Digong eh. Kahit nga mga senador noon, takot kay Digong. Tapos yung anak, babantaan mo ng ganoon. Vice Presidente pa. Kaya isang malaking katarantaduhan yan. Syempre, kunwari lang na may threat, yung Operation Romanov na sinasabi nila, laban daw sa mga Duterte, pero hindi po totoo yun na ang Operation Romanov ay para kila Sara. Yung Operation Romanov ay para kila PBBM. Walang kakayahan si PBBM na gawin yan. At wala po sa history ni PBBM na siya po ay merong pinagurgur. Hindi katulad ni Sara na involved sa EJK kasama si Bato doon sa Davao City. Baka nakakalimutan ninyo, may EJK sa Davao City at involved diyan at ang nag-utos niyan ay si Sara Duterte. At nung naging presidente si Digong, pinalaganap nila sa buong Pilipinas ang kanilang Oplan Tokhang. Kaya nga po, mga tropa pips ko na nanonood dito ngayon,
Isang malaking debate po ang umusbong matapos ang mga argumento ng kampo ni Sara Duterte at ng prosecution. Ang tanong po ngayon, sa pagtatanggol ba nila kay Sara Duterte, lalo ba nilang pinatibay ang argumento ng prosecution? Eto pag-usapan natin to. Hindi na pinagtatalunan ng mga pahayag. Sa mga naging argumento ng depensa, hindi gaanong naging sentro ang pagtanggi na nabitawan ang mga kontrobersyal na salita. Sa halip, mas nakatuon ang kanilang paliwanag sa konteksto, sa emosyon at mga pangyayaring umano'y nagtulak sa naturang mga pahayag. Dito po pumapasok ang mahalagang punto. Para sa prosecution, kapag ang usapan ay lumipat mula sa tanong na nasabi ba patungo sa tanong na bakit nasabi, maaaring makita ito bilang indikasyon na ang pangunahing debate ay hindi na tungkol sa pag-iral ng pahayag kundi sa interpretasyon nito. Ngayon, ayon po sa depensa, ang mga pahayag ay dapat tignan sa konteksto ng matinding emosyon, pressure at mga pangyayaring nakapalibot noon. Ngunit, para po sa mga kritiko, ito mismo ang nagbukas ng panibagong tanong. Kung ang isang mataas na opisyal ay nagsasalita habang nasa ilalim ng matinding emosyon, paano ito dapat timbangin laban sa responsibilidad ng kanyang posisyon? Ito ang isa sa mga sentrong isyung pinagdebatehan sa Day 3 po at Day 2 ng impeachment trial. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang paglilitis? Mahalagang tandaan na ang impeachment trial ay hindi lamang tungkol sa isang video, isang payag o isang araw ng pagdinig. Ito ay proseso upang suriin ang mga alegasyon, ebidensya at mga paliwanag ng magkabilang panig. Sa dulo po, ang mga senador bilang impeachment judge ang magpapasya kung alin sa mga argumentong inilatag ang mas kapani-paniwala. Habang nagpapatuloy po ang paglilitis, isang bagay po ang malinaw. Ang bawat argumento ng prosecution at bawat sagot ng depensa ay sinusuri hindi lamang ng impeachment court kundi ng buong sambayanang Pilipino. At sa mga susunod po na araw, malalaman natin kung alin sa mga argumentong ito ang mas nananaig sa mata ng batas at ng kasaysayan. Ngayon, katulad po nitong mga pahayag na ito, siguro naman napanood nyo na yan, napakaraming beses ng na-play itong mga video ni Attorney Narbasa sa panggigisa niya dito sa witness ng prosecution na si John Mark Calilong ng NBI. Napakarami pong pagkakataon dyan na meron siyang itatanong tapos sasabihin niya, I withdraw. Kasi nga po, ang gusto nga po nilang itanim sa isipan ng mga Pilipino, ito pong impeachment trial na ito ay kagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero wag nating kakalimutan sino ba ang pinagsalitaan dito na papatayin. Siyempre si BBM, ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. So, kahit na ano pa ang gawin ni Sara Duterte, ang talagang tamang mag-imbestiga naman dito ay NBI o DOJ, o kahit ang kapulisan pwedeng mag-imbestiga patungkol dito sa kanyang sinabi. Diba? Buti sana kung ang sinabihan ni Sara Duterte isa lamang barangay tanod. Baka hindi ganito kainit ang issue. Diba? Kunwari, barangay tanod, etong si Kuya Henry. Kunwari lang, barangay tanod siya. Sinabihan siya ni Sara, pag ako pinatay ni Henry, patayin nyo rin si Henry. Yun. Baka hindi maging ganito kainit ang usapan. Pero, dahil nga ang pinagbantaan ni Sara Duterte ay presidente at siya ay vice-presidente, nakilala ang kanyang pamilya sa pagpatay. Teka. Medyo malaki po talagang issue to. At isa pa, ang hindi lang natin dito maintindihan ngayon, bakit ang kinokontra ay yung video. Yun ang katakataka.
kinokontra nila yung video. Baka daw ito yung minanipula, baka daw ito ay hindi ito yung original, baka daw hindi ito yung tunay na video. Katulad ng sinasabi ni Robin Padilla na ito daw ay hindi daw ito hindi na daw ito yung original. Aba, teka. Bakit bakit yan ang kino-question? Buong Pilipinas, buong mundo, lahat ng Pilipino napanood etong video na ito. Diba? Napanood nating lahat to Kaya hindi tayo maloloko dito sa video na ito dahil napanood natin to. Alam natin tong video na to. Live nga natin napanood yan eto yun. Iginiit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI agent John Mark Calilong. May umarangkatang balita si J.M. Pineda. Yes, sir. You said that you were trained for 2 weeks? Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Calilong. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination. I'd like to, of course, thank full concert we feel did a really good job. So, cross-examination. We had targets for today and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Nako, Sara Duterte, palitan mo na tong abogado mo, si Powa. Magaling daw yung kanilang naging cross-examination. Magaling daw yung abogado, si Narbasa. Sa halip nga na pasinungalingan yung grave threat, lalo pang inamin nga na nagsabi ng grave threat si Sara Pero para sa isang legal expert na si Atty. Mel Santa Maria, sablay ang target ng depensa. Nabasagin ang mga pinagsasabi ni Calilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination. Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, Yun. at saka credibility ng video yun. Yun. Di ba? Dapat yun ang punto ng cross nila. Pero hindi katiting o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video. Mali rin ang ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosekusyon. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at Ayan ginamit nila, pinakita nila yung yung video. Ito. Ayan, ito. Di ba kasama to doon sa 2 hours and 30 minutes yata na video na kung saan nagmura at nagbanta si Sara Duterte kay PBBM. So, ibig sabihin, ito, pinapakita nila, authentic to. Pero, yung 2-minute video na nagmumura at nagbabanta si Sara Duterte kay PBBM, kinukestyon nila, baka daw yun minanipula. Baka daw yun ay hindi totoo. Putang ina, lahat tayo napanood natin yan. Live, minumura ni Sara Duterte si BBM. presenta ng prosekusyon. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at hindi nila itinatanggi na sinabi ng BC ang mga pagbabanta. Ang mga linya rin daw ng tanong ay masyado umanong magulo at minsan nagiging tunog argumento pa sa testigo. Even dun sa cross na nagsasalita si Narbasa, may tatanong siya, tapos nag-withdraw siya agad. I withdraw your honor. I withdraw your honor. Sana hindi mo na itinanong. Di ba? Kung i-withdrawin mo rin pala, sana hindi mo na itinanong. Pampatagal lang. Cross-examination is argumentative. Bawal talaga yon. Gate pa ng abogado, ebidensya pa rin daw ang labanan sa korte at hindi ang mga soundbite na pinapakawala ng mga legal counsel. Sa ganitong sitwasyon, dapat umanong maging mapanuri ang mga senator judges para maging tama ang desisyon. Alam nyo, itong si Narbasa, siguro akala niya, yung pagiging kupal niya doon sa impeachment trial, kinagaling niya. Hindi niya alam na ang mga matatalinong Pilipino, ang tingin natin dito ay isang kakupalan at isang pag-amin na ang pagmumurat pagbabanta ni Sara Duterte ay totoo. Pinatunayan niya lang na talagang nag-grave threat si Sara Duterte at wala pong conditional threat.
Hindi po tinatawag na conditional threat ang isang threat. Yan po ay grave threat. Kapag ikaw ay nagbanta, hindi yan ika-classified ng batas na ito conditional threat to. Wala pong ganon. Abogado si Sara Duterte, alam niya yan. Alam niya yan. Pero syempre, hindi niya yan iintindihin at hindi niya yan gagawin kasi nga, etong si Sara Duterte, attorney no case naman to, nakapasa lang naman to sa law dahil anak siya ni Digong. Yung po totoo nun. Kaya nga attorney no case yan. Meron ba kayong nabalitaang kaso na naipanalo ni Sara Duterte? Wala. Bakit? Hindi naman nag-practice ng law yan eh. Hindi naman yan nag-abogado. Nakapagtapos lang ng abogasya pero hindi po nagtrabaho o hindi po naging professional na abogado. Attorney no case yan. Boba yan. Kasi kung matalino yan, hindi yan magbabanta kay BBM, tapos, ang kanilang sasabihin, baka AI, baka na manipula, hindi na yan original video, ay tangi. Diba, nagbanta ka eh. Walang conditional threat. Ay, nako. Hindi po totoo yung unconditional threat na yan. Yan po'y palusot lamang. Dahil lahat, ayon kay John Mark Calilong, lahat ng threat considered as absolute threat. Hindi po yan totoo yung conditional threat. Kaya nga napunta doon sa pag-amin. Napunta na doon sa pag-amin eh. Umamin na. Etong si Atty. Narbasa na kaya niya pineplay yung video nitong si Zulaika Lopez ay para patotohanan na kaya nagbanta si Sara dahil umiiyak si Zulaika. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.